Mag-empake ka na ng ilang gamit mo at lumipat ka muna sa maliit na kwarto sa likod. Darating si Sofia at ayokong mapagkamalan kanyang asawa ko sa harap ng mga bisita. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging-hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang sala. Bawat salita ay tila talim na unti-unting humahati sa pagkatao ni Kana. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Kana ang isang mainit na sandok. Maaga siyang gumising, tiniis ang hapdi ng paso sa kanyang daliri habang inihahanda ang paboritong sinigang na hipon ni Marco. Ngayon ang kanilang ikatlong anibersaryo ng kasal, 3 taon ng tahimik na pagsisilbi, 3 taon ng paglimot sa sarili niyang pangalan para maging isang mabuting asawa. Dahan-dahang nanghina ang kanyang kapit. Naglikha ng matunog na pagbagsak ang sandok sa sahig at ang mainit na sabaw ay tumalsik sa kanyang paang nakayapak. Ngunit hindi siya gumalaw. Mas matindi ang sunog na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Marco, anibersaryo natin ngayon, pabulong niyang sabi. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Nagluto ako para sa atin. Lumingon si Marco. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit na tila ba ang asawa niya ay isa lamang mantsa na kailangang burahin. Please, Kana, stop being so dramatic. Alam mo namang mahalaga ang gabing ito para sa promotion ko. Sofia is the daughter of a major investor. She's sophisticated, she's elegant. She fits the image of a vice president's partner. Ikaw? Look at you. Amoy bawang ka at laging pagod. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Sa likuran ni Marco, lumabas mula sa pasilyo ang kanyang biyenan na si Doña Remedios habang marahang pinapaypayan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang dumi sa laylayan ng duster ni Kana. Huwag ka nang makulit, Kana. Utang na loob mo sa anak ko na dinala kanya sa bahay na ito mula sa hirap. Ang gawin mo na lang, siguraduhin mong malinis ang mga plato at huwag kang magpapakita sa mga bisita mamaya. Nakakahiya sa pamilya ng mapapangasawa ni Marco. Mapapangasawa. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa buong katawan ni Kana. Nanlabo ang kanyang paningin habang ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng malalalim na lamat. Ang bawat tibok nito ay nagdudulot ng hapdi, isang klasing sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong pahid ng gamot. Ang mga alaala ng kanilang mga pangako sa altar ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng marahas na hangin. Ang 3 taon ng kanyang buhay, ang paggising ng madaling araw para ipaghanda sila ng kape, ang pagmamasahe sa paa ni Marco hanggang sa makatulog ito, ang pagtitiis sa lahat ng masasakit na salita ni Doña Remedios. Lahat ba iyon ay wala lang halaga? Nanatiling nakatayo si Kana sa gitna ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at tila nawalan ng lakas. Pinanood niya ang pag-alis ni Marco at ng kanyang ina. Ang kanilang mga yabag ay unti-unting naglalaho, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng usok at amoy ng pagkaing wala namang kakain. Tumingin siya sa kanyang palad, sa singsing na unti-unti nang kumukupas ang kislap. Sa loob ng 3 taon, itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Itinago niya ang pangalang Saito sa likod ng apelyido ng lalaking akala niya ay kanyang magiging kanlungan. Gaano pa ba karaming luha ang kailangang dumanas bago mapagtanto ng isang tao na ang kanyang kinakapitan ay isa palang patalim? Hanggang kailan mananatiling bulag ang puso sa harap ng katotohanang sadyang itinataboy na siya ng tadhana? Naiwan ang katahimikan sa bahay, isang katahimikang kasing bigat ng isang sumpa. At sa gitna ng kadilimang iyon, isang mitya ng galit ang unti-unting naglalayab sa kaibuturan ng kanyang nadurog na puso. Huwag mong kakalimutan ka na. Kung wala ako, ay baka mabulok ka na sa kalsada. Ako ang nagligtas sa iyo noong gabing iyon. Utang mo sa akin ang buhay mo, kaya konting pasensya naman sa nanay ko.
Ang mga salitang yon ni Marco ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Kana habang siya ay nakaluhod sa malamig na sahig ng kusina. Hawak niya ang isang basahang basa, pilit na binubura ang bakas ng natapon na sinigang, ang pagkaing pinaghirapan niya, ngunit itinuring lamang na basura. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila pagtatangkang burahin din ang hapdi sa kanyang dibdib, ngunit lalo lamang itong nagmamarka. Tila bumalik ang kanyang gunita sa madilim at maulang gabi 3 taon na ang nakalilipas. Naaalala niya ang silaw ng mga ilaw ng sasakyan, ang tili ng mga gulong sa basang aspalto, at ang marahas na pagbaliktad ng kanyang mundo. Sa gitna ng usok at basag na kristal, mukha ni Marco ang huli niyang nakita bago siya nawalan ng malay. Si Marco ang bayani na nagdala sa kanya sa ospital, ang lalaking nanatili sa tabi niya nang magising siyang tila walang maalala sa kanyang nakaraan dahil sa trauma. Dahil sa utang na loob na yon, ibinigay ni Kana ang lahat. Isinantabi niya ang kanyang mga pangarap, ang kanyang dangal, at maging ang kanyang sariling boses. Akala niya, ang pagsisilbi sa pamilya ni Marco, ang tanging paraan para mabayaran ang kanyang buhay. Bilis-bilisan mo riyan, Kana. At pagkatapos mo, dalhin mo ang mga maleta ni Sofia sa itaas. Siguraduhin mong hindi ka hahawak sa mga mamahaling tela nang madumi ang kamay mo. Ang sigaw ni Doña Remedios mula sa sala ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Tumayo si Kana. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog sa pagod at gutom. Bit-bit ang kanyang maliit na bag. Naglakad siya patungo sa bodega sa likod ng bahay, ang silid na nagsisilbing imbakan ng mga lumang gamit at ngayon ay itinalagang maging silid niya. Habang inaayos niya ang isang lumang cabinet para paglagyan ng kanyang duster, isang madilaw na envelope ang nahulog mula sa likuran nito. Dahan-dahan niyang pinulot ang envelope. May nakasulat na pangalan ng isang private investigator at ang pirma ni Marco. Sa loob, may mga litrato ng kanyang sasakyan, bago ang aksidente, at isang dokumentong may kalakip na resibo ng malaking halaga ng pera. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang isang maikling nota. Confirmed. The brake lines were tampered as requested. The target survived and the HERO Act was successful. Nabitawan ni Kana ang papel. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo. Ang aksidenteng muntik nang kumuha sa kanyang buhay, ang trahedyang naging dahilan ng kanyang pagkakautang kay Marco, ay isa palang planadong dula. Isang masamang panaginip na dinisenyo para ikulong siya sa isang hawla ng kasinungalingan. Sa labas, narinig niya ang tawanan ni na Marco at Sofia, ang tunog ng pagbubukas ng mamahaling alak at ang masayang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Ang bawat halakhak nila ay tila mga karayom na tumutusok sa kaluluwa ni Kana. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang pusong unti-unti nang nagiging bato. Ang babaeng naniwalang kailangan niyang magsilbi para mabuhay ay unti-unti nang namamatay, at sa kanyang lugar ay may isang bagong pagkatao na nagigising. Gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang tao para lamang makuha ang kayamanan ng iba? At gaano kalupit ang tadhana para hayaan siyang mahulog sa kamay ng isang halimaw na nagsuot ng mukha ng isang tagapagligtas? Tumingin si Kana sa maliit at madilim na bintana ng bodega. Ang ulan sa labas ay nagsisimula na namang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa dilim. Ang apoy ng katotohanan ay sapat na para ituro sa kanya ang daan palabas sa impyernong ito. Marco, is this the housemaid you were talking about? She looks so manang. Ang boses ni Sofia ay parang isang matinis na tunog na pilit humihiwa sa katahimikan ng sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang isang mamahaling puting silk dress na tila kumikinang sa ilalim ng chandelier.
Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamalaki, habang ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko ay nakahawak sa braso ni Marco. Si Kana, nakapapanganak pa lamang ng galit sa kanyang puso dahil sa natuklasang lihim, ay nakatayo sa may pinto ng kusina. Suot pa rin niya ang kupas na duster at ang kanyang buhok ay nakatali ng pilit. Hawak pa rin niya ang basahan, ang simbolo ng kanyang 3 taong pagkaalipin. "Sofia darling, meet Kana," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng paglalambing na kailanman ay hindi narinig ni Kana. "Siya ang nakuha kong tagapangalaga ng bahay. Don't worry, she knows her place." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia habang tinitingnan si Kana mula ulo hanggang paa. "I see. I hope she's good at cleaning. Kasi Marco, I'm very particular with my things. Ayoko nang may kahit isang dumi." Naglakad si Sofia palapit kay Kana. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Huminto siya sa harap ni Kana at tiningnan ang mga kamay nito. Ang mga kamay na may mga paso, kalyo, at bakas ng matapang na sabon. "You, Kana, right?" sabi ni Sofia. Ang boses ay puno ng kaplastikan. "Marco told me how much he helped you. Utang na loob mo raw sa kanya ang buhay mo. Kaya galingan mo ang pagsisilbi, ha? Para naman hindi masayang ang pagkakaligtas niya sa'yo." Gustong sumigaw ni Kana. Gusto niyang ihagis sa mukha ni Marco ang envelope na naglalaman ng katotohanan tungkol sa aksidente. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang makita kung gaano pa kalalim ang hukay na hinuhukay nila para sa kanilang sarili. "Oh, bakit nakatayo ka lang dyan? Parang tuod." Singhal ni Doña Remedios, nakapapasok lang sa sala, bitbit ang isang tumpok ng mga damit na mukhang bago pa lang binili. "Kana, kunin mo itong mga bagong damit ni Sofia. Labhan mo ang mga itong ngayon din at siguraduhin mong kamay ang gagamitin mo." Ayaw ni Sofia na masira ang tela sa washing machine. Tiningnan ni Kana ang tumpok ng mga damit. Silk, lace at mga mamahaling tela na ang presyo ay sapat na para pakainin ang isang pamilya sa loob ng 1 taon. "Ngayon na, Kana, what are you waiting for?" Utos ni Marco. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal na ipinangako niya noon. Gusto ni Sofia na maisuot iyan sa dinner natin mamaya. Make sure they are spotless. Dahan-dahang kinuha ni Kana ang mga damit. Habang hawak niya ang mga ito, naramdaman niya ang titig ni na Marco at Sofia, isang titig na puno ng panliliit at pagturing sa kanya na parang isang kagamitang walang pakiramdam. Umupo si Kana sa isang maliit na bangko sa labada, sa ilalim ng init ng araw. Habang ang kanyang mga kamay ay lumulubog sa mabula at malamig na tubig, pinanood niya ang dalawa mula sa bintana ng sala. Nakita niyang hinalikan ni Marco si Sofia sa noo, habang si Doña Remedios ay tuwang-tuwang nakikipagkwentuhan sa bagong reyna ng kanyang bahay. Ang bawat kuskos ni Kana sa damit ni Sofia ay tila isang panata. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak sa batya ay nagsisilbing saksi sa kanyang pagtitiis. Ang reyna ng kusina ay unti-unti nang naghuhubad ng kanyang maskara ng kahinaan. Sa gitna ng bula at dumi ng labada, isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isipan ni Kana. Hanggang kailan kaya mananatiling maputi ang mga damit na ito bago mantsahan ng sarili nilang mga kasalanan? Nang matapos siya, tumayo si Kana at tumingin sa langit. Ang ulan ay tila nagbabadyang pumatak, kasing dilim ng kanyang susunod na hakbang. At sa loob ng sala, ang tawanan ni na Marco at Sofia ay tila isang hamon na handa na niyang tanggapin. "Anak, hanggang kailan mo balak magtiis sa impyernong yan? Bumalik ka na sa amin. Hindi ka pinalaki ng iyong ama para lamang maging tuntungan ng mga taong walang utang na loob." Ang boses ni Yaya Luring sa kabilang linya ay tila isang haplos ng nag-aalalang ina, isang himig
na matagal nang hindi naririnig ni Kana. Nakaupo si Kana sa sahig ng madilim na bodega. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa screen ng isang maliit at lumang cellphone na itinago niya sa ilalim ng kanyang higaan. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang marahas na tunog ng tawanan ni na Marco at Sofia habang nanonood ng telebisyon. Kasing layo ng langit at lupa ang kanilang kinalalagyan. Napapikit si Kana, pilit na pinipigilan ng paghikbi na nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Yaya Luring ay tila nagpapaalala sa kanya kung sino ba talaga siya bago siya naging isang anino sa bahay na ito. Bago niya tinalikuran ang korona para sa isang lalaking ang tanging mahal pala ay ang kanyang sarili. Yaya! Nalaman ko na ang lahat. Pabulong na sagot ni Kana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at galit. Ang aksidente, ang pagliligtas ni Marco sa akin, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Pinlano nila ang lahat para makuha ang tiwala ko, para makuha ang yaman na akala nila ay daladala ko. Narinig niya ang pagsinghap ni Yaya Luring sa kabilang linya. Kasunod ang isang mabigat na buntong hininga na puno ng pait. Alam ng chairman ka na. Matagal na siyang nagduda, ngunit hinayaan kanyang magdesisyon dahil alam niyang mahal mo ang lalaking iyon. Ngunit sapat na ang 3 taon, hindi na namin hahayaang masaktan ka pa. Sa sandaling iyon, ang linya ay tila naputol ng panandalian bago muling bumukas sa isang mas malalim at mas seryosong boses. Isang boses na nagpapatindig ng balahibo ng kahit na sinong negosyante sa buong bansa. Kana, Papa. Halos hindi lumabas ang boses ni Kana nang marinig ang tawag ng kanyang ama, ang makapangyarihang Chairman Saito. Ang lalamunan niya ay tila nanuyo at ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok na parang isang ibong pilit kumakawala sa hawla. 3 taon kitang hinintay, aking prinsesa. Hinayaan kitang mamuhay sa paraang gusto mo. Kahit na ang ibig sabihin yon ay ang malayo ka sa akin, pero nalaman ko ang ginagawa nila sa'yo. Nalaman ko ang tungkol sa babaeng dinala ni Marco sa bahay na yan habang ikaw ay nagsisilbi bilang katulong. Sabihin mo lang ang isang salita at wawakasan ko ang lahat ng ito sa loob ng isang saglit. Tumingin si Kana sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo at mga pasong tila naging permanenteng marka na ng kanyang paghihirap. Naisip niya ang bawat sampal ni Doña Remedios, ang bawat panlalait ni Sofia, at ang bawat gabing umiiyak siyang mag-isa habang si Marco ay nasa piling ng iba. Hindi pa ngayon, Papa. Mariing sabi ni Kana. Ang kanyang mga mata ay naglalayab na ngayon sa determinasyon. Gusto kong makita nila ang lahat ng kinuha nila sa akin. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa gitna ng kanilang akalang tagumpay. I want them to realize that the person they trampled on is the same person who holds their future in her hands. Naging tahimik ang kabilang linya. Isang katahimikang puno ng paggalang sa desisyon ng isang anak na Saito. Alam ng chairman na ang dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay hindi marunong sumuko. At ang bawat sugat na tinamo nito ay magsisilbing gasolina para sa isang mas matinding pagbangon. Gawin mo ang dapat mong gawin, Kana. Ngunit tandaan mo, sa likod mo ay ang buong puwersa ng Saito Group. Isang tawag mo lang at darating kami para sunduin ka. Salamat, Papa. I'm ready to come back. Pero tapusin muna natin ang laro nila. Nang maputol ang linya, ibinalik ni Kana ang cellphone sa kanyang pinagtataguan. Humiga siya sa manipis na kutsyon, nakatingin sa kisame ng bodega, kung saan may mga sapot ng gagamba at bakas ng tumutulong ulan. Ang lamig ng gabi ay hindi na kasing hapdi ng dati dahil sa loob niya ay may apoy na unti-unti nang nagliliyab. Sa kabilang bahagi ng pader, narinig niya ang pagsara ng pinto ng kwarto ni na Marco at Sofia. Kasunod ang katahimikang tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Napangiti si Kana sa dilim, isang ngingiting hindi puno ng saya, kundi ng isang pangakong magbabago ang lahat. Bakit nga ba kailangang dumanas ng matinding dilim
bago makita ang tunay na ningning ng mga bituin. At bakit kailangang mabasag ang isang puso bago nito matuklasan ang tunay nitong tibay? Mula sa malayo, ang tunog ng kulog ay tila isang hudyat, isang babala na ang langit ay hindi mananatiling tahimik habang ang katarungan ay tinatapakan. Ang prinsesang nagtago sa ilalim ng dumi at hirap ay handa na sa kanyang huling pagpapakita. Walang puwang ang isang basahan sa mga gintong alahas. Saan mo ito ninakaw, Kana? Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng pagbibintang habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na bodega. Hawak ang isang maliit at kupas na velvet box na hinalughog niya mula sa ilalim ng unan ni Kana. Sa loob niyon ay isang kwintas na may pendant na gawa sa purong ginto at napapalibutan ng maliliit na diamante. Isang huling alaala mula sa yumaong ina ni Kana, ang tanging bagay na hindi niya binitawan nang talikuran niya ang buhay Saito. Mabilis na lumapit si Kana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Huwag po, Mama. Memento po yan ng namayapa kong ina. Iyan na lang ang natitira sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Tiningnan niya ang kwintas nang may kasakiman. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa halaga ng alahas na hawak niya. Namayapang ina, isang katulad mo, magkakaroon ng ganito kamahal na alahas? Siguro ay ninakaw mo ito sa mga dati mong pinagsilbihan bago ka napulot ng anak ko. O baka naman, ibinigay ito sa iyo ng kung sinong lalaki. Hindi po totoo yan. Halos sumigaw si Kana sa hapdi ng paratang. Ibinigay iyan sa akin ng nanay ko bago siya mamatay. Pakiusap po, ibalik niyo na yan sa akin. Eksaktong pumasok si Sofia sa silid. Suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog at agad na kinuha ang kwintas mula sa kamay ni Doña Remedios. Oh my God! Tita, this is beautiful. Bagay na bagay ito sa isusuot ko para sa gala night ni Marco. It looks so vintage and expensive. Bagay na bagay talaga sa'yo, Hija. Malamig na sagot ni Doña Remedios habang nakatingin ng masama kay Kana. Kaysa naman mabulok lang sa maduming kwartong ito, mas mabuting isuot ng isang tunay na may class. Hindi na nakapagpigil si Kana. Sinubukan niyang abutin ang kwintas mula sa kamay ni Sofia. Akin yan! Sofia, ibigay mo sa akin yan. Ngunit bago pa man madapo ang mga daliri ni Kana sa alahas, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa balat ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Ang lakas ng sampal ni Doña Remedios ay nagdulot ng matinding pag-ikot ng mundo ni Kana hanggang sa maramdaman niya ang matigas at malamig na semento sa kanyang pisngi. Nalasahan ni Kana ang alat ng sariling dugo sa kanyang labi. Ang kanyang pandinig ay tila nabalot ng isang mahabang ugong at ang hapdi sa kanyang muka ay kasing init ng apoy. Ang lakas ng loob mong itaas ang kamay mo sa bisita ko, singal ni Doña Remedios habang dinuduro ang nakasubasob na si Kana. Tandaan mo ang posisyon mo sa bahay na ito, Kana. Isa ka lang katulong na pinulot sa kalsada. Wala kang karapatang magmay-ari ng kahit na anong ganito kaganda. Ang lahat ng nasa loob ng bahay na ito, pati na ang hininga mo, ay utang mo sa anak ko. Nakahiga si Kana sa sahig. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa maduming semento. Naririnig niya ang marahang paglakad paalis ni na Sofia at Doña Remedios. Ang kanilang mga tawanan ay tila mga latay na humahampas sa kanyang likuran. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, ang kanyang pisngi ay namumula at kumikirot. Ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso. Hinaplos ni Kana ang malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri ay naghahanap ng kahit na anong lakas na natitira sa kanya. Ang huling alaala ng kanyang ina ay kinuha na rin nila. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao na itinatago niya ay nilapastangan na rin ng mga taong akala niya ay naging pamilya niya. Dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa pinto kung saan lumabas ang mga magnanakaw ng kanyang dangal. Hindi na siya umiyak, tuyong-tuyo na ang kanyang mga mata at sa bawat tibok ng kanyang puso
Isang pangalan ang paulit-ulit na sumisigaw ng katarungan. Gaano pa kaya katagal bago ang apoy ng galit na ito ay tuluyang lamunin ang bawat sulok ng bahay na ito? At hanggang kailan mananatiling nakaluhod ang isang taong ang tunay na tahanan ay ang tuktok ng pinakamataas na gusali sa bansa? Sa labas, ang hangin ay nagsisimulang umihip ba ng malakas, tila nakikiramay sa bagyong nabubuo sa loob ng bodega. Ang sampal na yon ay hindi naging tanda ng kanyang pagkatalo, kundi ang huling hudyat na wala nang balikan ang lahat. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan ka na. Isasama kita sa gala night, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ni Sofia ng mag-aasikaso sa kanya. Ayokong mapagod ang magiging asawa ko sa pagbitbit ng mga kung ano-anong gamit. Ang boses ni Marco ay walang halong pag-aalinlangan habang nakatayo siya sa pinto ng bodega. Suot ang kanyang pinakamahal na taksido. Hindi man lang niya tinignan ang namumulang pisngi ni Kana o ang bakas ng lamat sa kanyang labi mula sa sampal ni Doña Remedios kagabi. Para sa kanya, si Kana ay isa lamang kagamitang kailangang ilagay sa tamang lugar, sa likuran, sa dilim, kung saan hindi ito nakakasira sa magandang tanawin. Dahan-dahang tumayo si Kana mula sa kanyang manipis na higaan. Bawat galaw niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Ang galit na dati ay parang apoy na nagniningas ay naging kasing lamig na ng yelo sa kanyang mga ugat. Bakit kailangang ako pa, Marco? Pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng kadena sa katahimikan. Asawa mo ako. Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit na makita kang kasama ang ibang babae habang ako ay nagsisilbi sa inyo? Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa ilong ni Marco. Isang palatandaan ng pagkainip. Asawa? Sa papel lang yon, Kana. At sa tingin mo ba, sa hitsura mong yan, kaya mong tumayo sa tabi ko sa harap ng mga pinakamalalaking pangalan sa industriya? Ang Saito Group ang magiging main host ng gabing ito. Kailangan kong magmukhang matagumpay at ang pagkakaroon ng isang sopistikadong asawa gaya ni Sofia ang susi ko para mapansin ng chairman. Muntik nang mapangiti si Kana sa kabalintunaan ng sinabi nito. Ang Saito Group, ang korporasyong pagmamay-ari ng kanyang ama. Ang mundong kinalakihan niya at pilit niyang tinalikuran para lamang sa lalaking ngayon ay tinatrato siyang basura. Eto, isuot mo ito. Utos ni Marco sabay hagis ng isang simpleng itim na uniforme na karaniwang isinusuot ng mga catering staff. Huwag kang lalapit sa amin kung hindi ka tinatawag. Manatili ka sa gilid, bitbitin mo ang vanity kit at extra shoes ni Sofia. At tandaan mo, isang maling galaw o isang salitang lumabas sa bibig mo, hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Dahan-dahang pinulot ni Kana ang uniforme. Hinaplos niya ang magaspang na tela habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa basag na salamin ng bodega. Nakita niya ang kanyang namamagang pisngi, ang pagod sa kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim niyon ay ang anino ng isang babaeng kailanman ay hindi naging alipin. Pupunta ako, Marco, mariing sabi ni Kana. Habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok na parang isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Pupunta ako at gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Nakalabas na si Marco nang hindi man lang lumingon. Naiwan ang halimuyak ng kanyang pabango na tila isang paalala ng lahat ng kasinungalingang itinanim nito sa loob ng 3 taon. Bumabasi ka na sa kusina at nakita si Sofia na kasalukuyang tinitignan ng sarili sa isang malaking salamin. Suot ang ninakaw na kwintas ng ina ni Kana. Ang bawat diamante sa pendant ay tila kumikinang sa pangungutya, habang ang kamay ni Sofia ay marahang humahaplos sa alahas na tila ba sa kanya talaga iyon. O Kana, ready ka na? Masayang bati ni Sofia, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Siguraduhin mong mabilis ka mamaya ha? Ayokong naghihintay kapag kailangan ko ng retouch. It's a big night for Marco and a big night for me too.
Hindi sumagot si Kana. Sa halip kinuha niya ang mabigat na bag ni Sofia at ang mga sapatos nito. Sumunod siya sa dalawa patungo sa sasakyan. Naglalakad sa likuran nila, gaya ng isang anino na walang tinig. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa pinakamarangyang hotel sa Makati, pinagmamasdan ni Kana ang mga naglalakihang billboard sa paligid. Ang bawat ilaw ng lungsod ay tila nagpapaalala sa kanya na malapit na siyang bumalik sa lugar kung saan siya talaga nabibilang. Ang hotel ay pinalilibutan ng mga mamahaling sasakyan at mga taong nakasuot ng mga disenyong damit na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa labas pa lang, makikita na ang naglalakihang logo ng Saito Group, isang sagisag ng kapangyarihan at yaman na kinatatakutan ng lahat. Siguraduhin mong handa ka sa makikita mo, Marco. Bulong ni Kana sa kanyang sarili habang ang sasakyan ay humihinto sa harap ng red carpet. Isang malamig na hangin ang umihip, tila nagbubukas ng pinto sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Hanggang kailan kaya mananatiling nakatago ang isang lihim sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier? At ano ang gagawin ng isang leon kapag ang mga tupa na akala niya ay kasama niya ay biglang naging kanyang mga mangangaso? Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, ang mga flash ng kamera ay nagsimulang magningning. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Kana ang kanilang kinukunan. Hindi pa sa ngayon. Sa ilalim ng nagniningning na mga kristal na chandelier, ako ay naging isang estranghero sa sarili kong kaharian. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng aking pagkatao. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay punong-puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at mamahaling alak. Isang mundong binuo mula sa yaman at kapangyarihan ng Saito Group. Sa gitna ng karamihan, si Marco ay naglalakad nang may mataas na noo. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa bewang ni Sofia na tila isang tropeyong ipinagmamalaki sa lahat. 5 hakbang sa likuran nila, nakayuko si Kana. Bitbit niya ang mabigat na bag ni Sofia at isang pares ng sapatos. Suot ang itim na uniforme ng isang tagapagsilbi. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang bakas ng sampal ni Doña Remedios ay pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang buhok, ngunit ang kirot sa loob ng kanyang dibdib ay hindi kayang itago ng kahit na anong tela. Marco, tingnan mo sila. Bulong ni Sofia habang humahagik-hik. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinitignan ang mga maimpluwensyang tao sa paligid. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Akala siguro nila ay isa na tayo sa mga pinakamalalaking investor ng Saito Group. Isang mayabang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Soon, darling, kapag napirmahan na ang kontratang inihanda ko, tayo na ang magiging sentro ng atensyon dito. Hindi na natin kailangan ng isang basahang tulad ni Kana para magmukhang matagumpay. Huminto sila sa harap ng isang grupo ng mga negosyante. Agad na nagpalit ng anyo si Marco. Mula sa pagiging malupit na asawa, naging isang mabuladas at magalang na business partner. Gentlemen, let me introduce you to my future wife, Sofia. Masayang pakilala ni Marco. Ang kanyang boses ay sadyang nilakasan para marinig ng mga nasa malapit. She's the inspiration behind all my recent successes. Without her, I wouldn't be where I am today. Ang bawat salitang iyon ay tila isang laso na dahan-dahang dumadaloy sa mga ugat ni Kana. Future wife, inspirasyon. Ang 3 taon ng kanyang pagtitiis, ang bawat gabing hindi siya natutulog para suportahan ang mga proyekto ni Marco. Ang bawat sentimong ibinigay niya mula sa kanyang lihim na pondo para hindi malugi ang kumpanya nito. Lahat ng iyon ay itinapon ni Marco sa basura sa harap ng lahat. Naramdaman ni Kana ang titig ng ilang mga dati niyang kakilala. May mga matang tila nagtataka, may mga matang puno ng awa, ngunit dahil sa kanyang abang kasuotan at nakayukong ulo, walang sino man ang naglakas loob na kilalanin siya bilang ang nawawalang prinsesa ng mga Saito. Para sa kanila, siya ay isa lamang aninong dumaan,
isang kagamitang walang muka. Sa isang pagkakataon, tumalikod si Sofia at tumingin kay Kana nang may mapanuyang ngiti. Kana, ang bigat na ng paa ko sa heels na ito. Dalhin mo ang sapatos ko sa powder room at siguraduhin mong malinis ang loob niyan bago ko isuot ulit. At bilisan mo, ayokong magmukhang hapo sa harap ng mga VIP. Inabot ni Sofia ang kanyang sapatos kay Kana sa paraang tila nagbibigay ng basura sa isang pulubi. Tinanggap ito ni Kana. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa sapatos hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang lalamunan ay tila barado at ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Isang matandang Ginoo na may suot na mamahaling suit ang lumapit sa grupo ni na Marco. Agad na tumayo ng tuwid si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagnanais na magustuhan. Mr. Villanueva, isang karangalan na makita kayo rito, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa pananabik. Naghintay po kami sa pagkakataong makilala kayo. Ito nga pala si Sofia, ang aking mapapangasawa. Tumingin ang matandang Ginoo kay Sofia at pagkatapos ay kay Kana na nakatayo sa likuran na tila isang alipin. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ng matanda. Isang kislap ng pagkilala na agad ding nawala. Ang mapapangasawa mo? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng otoridad. Akala ko ay may asawa ka na, Mr. De La Vega. Isang babaeng balita ko ay ang dahilan kung bakit hindi tuluyang bumagsak ang kumpanya mo noon. Natahimik ang paligid. Ang mukha ni Marco ay biglang namutawi ang kaba. Ngunit agad niyang nabawi ang kanyang poise. Ah, iyon po ba? Iyon ay isang pagkakamali lamang ng nakaraan, sir. Isang katulong na akala ko ay may maibubuga, pero wala palang silbi. Ngayon, nakita ko na ang tunay na karapat-dapat sa akin. Tumalikod si Marco at muling ipinakilala si Sofia sa iba pang mga panauhin bilang kanyang tunay na reyna. Samantala, si Kana ay nananatiling nakatayo roon. Yakap ang mga gamit ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Sa gitna ng tawanan at musika, naramdaman ni Kana ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang galit na handa ng sumabog. Tumingin siya sa malaking pinto ng ballroom kung saan inaasahang dadaan ang chairman ng Saito Group sa loob ng ilang sandali. Marco, Sofia, bulong ni Kana sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Ipinakilala mo siya bilang reyna mo. Ngunit nakalimutan mong sa bahay na ito, ako ang nagmamay-ari ng korona. Ang musika ay biglang tumigil. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang humina at isang maliwanag na spotlight ang nakatutok sa grand staircase. Isang anunsyo ang bumasag sa katahimikan, isang anunsyong magpapabago sa kapalaran ng lahat ng taong nasa loob ng silid. Ladies and gentlemen, please welcome the chairman of the Saito Group and his most awaited announcement for the evening. Ang lahat ay napalingon sa itaas, kabilang si Marco at Sofia na punong-puno ng pag-asa. Ngunit si Kana ay nanatiling nakatingin sa kanyang mga kamay, sa mga kamay na sa loob ng ilang minuto ay hindi nahahawak ng basahan, kundi ng kapangyarihang dudurog sa lahat ng kumuha sa kanyang dangal. Oops, I'm so sorry, hindi ko sinasadya. Ang tunog ng pagkabuhos ng mamahaling pulang alak sa puting carpet ay tila isang hudyat ng panibagong kahihiyan. Hindi aksidente ang pagkakasagi ni Sofia sa kanyang baso. Malinaw ang mapanuyang kislap sa kanyang mga mata habang pinapanood ang likido na dahan-dahang gumagapang patungo sa paanan ni Kana. Ang matapang na amoy ng ubas at alkohol ay humalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa ballroom na tila laso na unti-unting pumapatay sa natitirang hangin sa paligid. Kana, ano ba? Nakatayo ka lang dyan? Singal ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita at kaba dahil sa atensyong nakukuha nila mula sa mga kalapit na bisita. Linisin mo yan ngayon din. Huwag mong hintayin na manuot ang mantsa sa carpet ng mga Saito
Mapapahiya ako sa chairman. Nanginginig ang mga kamay ni Kana habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa harap ng maraming tao. Sa gitna ng karangyaan ng gabi, sa ilalim ng mga nagniningning na hiyas ng mga elitista, ang isang asawang itinuring na katulong ay kailangang yumuko sa paanan ng kabit ng kanyang asawa. Ang bawat hibla ng carpet na dumidikit sa kanyang mga tuhod ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang balat. "Wait, Marco! Look at my shoes!" Marteng sabi ni Sofia habang itinataas ang kanyang paa na nabahiran din ng alak. "Nalapastangan ang bago kong heels. Kana, gamitin mo ang basahan mo. Siguraduhin mong kikinang yan dahil baka mamaya ay makipagbeso ako sa chairman. Ayokong magmukhang madumi." Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani. Nararamdaman ni Kana ang mga titig ng pangungutya mula sa mga taong nasa paligid. Ang kanyang puso, na 3 taon niyang pinilit na buuin sa kabila ng mga lamat, ay tila isang marupok na kristal na tuluyan nang nagkapira-piraso sa sahig ng Grand Hyatt. Ang bawat piraso nito ay sumusugat sa kanyang kaluluwa, nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong itinapon lang sa kawalan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay, hawak ang basahang lagi niyang bitbit. Sa bawat kuskus niya sa sapatos ni Sofia, tila binubura na rin niya ang huling bahagi ng pagmamahal na nararamdaman niya para kay Marco. Ang luhang pilit niyang pinipigilan ay tuluyan ng pumatak, humahalo sa pulang alak sa carpet. Isang huling sakripisyo, isang huling pagluha para sa lalaking kailanman ay hindi siya pinahalagahan. "Bilisan mo, Kana. Huwag kang mag-inarte dyan." Dagdag pa ni Doña Remedios na kararating lang, ang kanyang boses ay puno ng lason. "Dapat nga ay magpasalamat ka dahil nakatapak ka sa ganito kagandang lugar. Kung hindi dahil sa anak ko, baka namamalimos ka na ngayon sa kalsada." Sa gitna ng kanyang pagluhod, sa gitna ng matinding dilim na bumabalot sa kanyang pagkatao, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa gulugod ni Kana. Ang bawat insulto, ang bawat sampal, at ang bawat luhang pumatak ay tila naging isang malamig na enerhiyang nagpapatigas sa kanyang kalooban. Hindi na siya nasasaktan. Ang hapdi ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit bago pa man matapos ni Kana ang paglilinis, isang malakas na yabag ng mga sapatos ang narinig mula sa entrada ng ballroom. Ang tunog niyon ay tila isang martilyo na nagpapatigil sa bawat usapan at tawanan sa loob ng silid. Isang aura ng kapangyarihan ang biglang bumalot sa buong paligid, kasing bigat ng isang dambuhalang alon na handang lumamon sa lahat. Isang tinig, malalim, baritono, at puno ng naglalayab na puot ang bumasag sa katahimikan. Isang tinig na nagpalingon sa lahat, kabilang ang namumutlang si Marco at ang nanginginig na si Sofia. "Anong ginagawa niyo sa anak ko?" Ang tanong na yon ay hindi lamang isang katanungan. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa mga taong nag-akalang ang babaeng nasa sahig ay isang walang halagang alipin. Si Chairman Saito ay nakatayo sa dulo ng red carpet. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang anak na nakaluhod sa dumi. At sa kanyang likuran, ang buong puwersa ng Saito Group ay tila isang hukbo na handang sumugod. Napatigil si Kana. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, nakita niya ang mukha ng kanyang ama, ang tanging tao na tunay na nagpahalaga sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ni Kana na ang gabi ng kanyang pagtitiis ay natapos na. Magsisimula na ang tunay na bagyo. Tumayo ka, aking prinsesa. Hindi ka isinilang para lumuhod sa paanan ng mga taong hindi alam ang halaga ng iyong bawat patak ng pawis. Ang boses ni Chairman Saito ay tila isang dumadagundong na kulog na nagpatahimik sa buong ballroom ng Grand Hyatt. Ang bawat salita ay may dalang bigat na tila sadyang dinudurog ang marangyang dekorasyon sa paligid. Ang mga taong kanina ay abala sa pag-uusap at tawanan ay tila naging mga estatwa,
Ang kanilang mga mata ay dilat sa matinding gulat habang nakatingin sa gitna ng red carpet. Si Marco ay napatulala. Ang basong kristal na hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Naglikha ng matunog na pagbasag sa sahig at ang mga piraso nito ay kumalat malapit sa paanan ni Kana. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang pawis ay nagsisimulang gumapang mula sa kanyang noo kahit na napakalamig ng aircon sa loob. Chairman, sa ito? Ang tanging lumabas sa nanginginig na labi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na bulong na kailanman ay hindi nakarating sa pandinig ng makapangyarihang matanda. Hindi pinansin ng chairman si Marco. Sa halip nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hatol na nagpapayanig sa puso ni Doña Remedios at Sofia. Huminto siya sa mismong harap ni Kana. Sa harap ng maraming tao, ang pinakamayamang tao sa bansa ay dahan-dahang yumuko para kunin ang basahan mula sa kamay ng babaeng tinawag nilang katulong. Inihagis ng chairman ang basahan sa mukha ni Sofia, isang kilos na puno ng pagkamuhi at puot. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay kay Kana. Ang kanyang mga mata na dati ay kasing tigas ng bato ay biglang lumambot, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Patawarin mo ako, anak, pabulong na sabi ng chairman, ngunit sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Hinayaan kong mabulag ka ng akala mo ay pag-ibig, pero tapos na ang lahat ng yon. I am taking you home. Dahan-dahang tumayo si Kana. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong biglang kumawala sa kanyang dibdib. Habang itinataas niya ang kanyang ulo, ang kanyang paningin ay dumapo kay Marco. Nakita niya ang takot, ang pagkalito, at ang unti-unting pagguho ng mundo nito sa loob ng kanyang mga mata. Sir, may mali po yata, pautalutal na sabi ni Doña Remedios. Pilit na isinasantabi ang kanyang kaba habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa dibdib. Ang babaeng iyan, si Kana. Siya ay isang pulubi lang na dinala ng anak ko sa bahay namin. Manahimik ka! Ang sigaw ng chairman ay nagpatahimik sa matanda. Ang babaeng tinatawag niyong pulubi, ang babaeng pinahirapan niyo sa loob ng 3 taon, ay ang kaisa-isang tagapagmana ng Saito Group. Siya si Kana Saito. At ang bawat sentimong ginagamit niyo ngayon, ang bawat kumpanya na pinatatakbo niyo, ay dahil sa lihim na suportang ibinigay niya sa inyo. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mga elite ng bansa, ang mga business tycoon, at maging ang mga waiter ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Si Sofia ay napahawak sa ninakaw na kwintas sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot nang mapagtanto niya kung sino ang taong kanina lang ay pinagluhod niya. Lumingon si Kana kay Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi na siya nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, kasing talim ng isang punyal na handang sumugat. Marco, tawag ni Kana. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan, ngunit puno ng dignidad. Sinabi mo sa akin na utang ko sa iyo ang buhay ko. Ngunit ang totoo, ikaw ang may utang sa akin ng lahat ng mayroon ka ngayon. At gaya ng sinabi ko, mabilis akong maningil. Tumingin si Marco kay Kana. Pilit na naghahanap ng anino ng dati niyang asawang sunod-sunuran, ngunit wala siyang nakita. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang katulong na amoy bawang at laging pagod. Ang nasa harap niya ay isang Saito, isang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Hinawakan ng chairman ang balikat ni Kana at dinala siya patungo sa entablado. Ang karamihan ay automatikong nagbigay ng daan, tila natatakot na madikitan ng puot ng mga Saitoy. Sa gitna ng ballroom, naiwan sina Marco, Sofia at Doña Remedios na tila mga basang sisiw, pinagtitinginan at pinagbubulungan ng lahat. Nabaligtad na ang mundo.
Ang mga taong nasa itaas ay biglang nahulog sa pusali, habang ang taong nasa dumi ay muling nagniningning sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit habang naglalakad si Kana palayo, isang katanungan ang pumasok sa isipan ng lahat. Anong klaseng impyerno ang naghihintay para sa pamilyang De La Vega ngayong gising na ang leon na kanilang inapi? Humarap si Kana sa madla, ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Ang gabi ng kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang pagdiriwang. Ito ay ang pagsisimula ng isang madugong pagbabayad. Hindi ito maaari. Isang panaginip lang ito. Gisingin niyo ako. Ang boses ni Marco ay tila isang desperadong pagsamo na halos hindi marinig sa gitna ng malakas na bulungan ng mga tao sa ballroom. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay buong giting na humahawak sa baso ng alak, ay nanginginig na ngayon na parang mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Nakatitig siya sa entablado kung saan nakatayo si Kana, hindi ang Kana na asawa niyang amoy bawang at nakasuot ng duster, kundi isang Kana Saito na nababalot ng ginto, diamante at kapangyarihan. Hindi nagtagal ang katahimikan nang maramdaman ni Marco ang marahas na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang taksido. Ang tunog niyon ay tila isang mitya ng bomba na handa ng sumabog. Nang tignan niya ang screen, nakikita niya ang sunod-sunod na mga mensahe mula sa kanyang mga business partner at abogado. All contracts with De La Vega Logistics are terminated effective immediately. Saito Group has pulled out all investments. Bank accounts frozen due to suspicious transactions. Ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Nag-iiwan sa kanya ng pakiramdam na gusto niyang sumuka. Ang kumpanyang inalagaan niya, ang tagumpay na akala niya ay dahil sa kanyang sariling galing, ay naglalaho na parang bula sa harap ng kanyang mga mata. Napagtanto niya ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang lahat ng swerteng dumating sa kanya sa loob ng 3 taon ay hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa tahimik na basbas ng babaeng tinapakan niya. Marco, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali lang sila. Ang hysterical na bulong ni Sofia habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagkakahawak ay hindi na puno ng paglalambing, kundi ng takot na mawalan ng mapagkukunan ng karangyaan. Hindi pinansin ni Marco si Sofia. Sinubukan niyang humakbang patungo sa entablado, pilit na lumulusot sa mga gwardyang nakaharang. Kana, makinig ka. Let's talk about this. Asawa mo ako, di ba? I'm sorry. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Huminto ang chairman at si Kana sa dulo ng entablado. Tumingin si Kana pababa kay Marco. Ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon. Walang galit, walang lungkot, at lalong walang awa. Ang katahimikang nagmumula sa kanya ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Tapos na ang pag-uusap natin noong gabing inihagis mo sa mukha ko ang divorce papers, Marco. Ang boses ni Kana ay malinaw na umalingaw-ngaw sa sound system ng ballroom. Ang kumpanya mo, ang bahay na tinitirhan nyo, maging ang kotseng minamaneho mo, lahat ng yon ay pagmamay-ari ng Saito Group. At ngayong gabi, binabawi ko na ang lahat. Kasabay ng kanyang mga salita, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit, mga sheriff at abogado. Nilapitan nila si Marco at si Doña Remedios na tila mga kriminal na nahuli sa akto. Mr. Marco de la Vega, mayroon kaming court order para sa foreclosure ng inyong mga ari-arian, sabi ng isa sa mga abogado. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Kailangan nyo nang iwanan ng bahay sa Forbes Park bukas ng umaga. Ang lahat ng inyong mga accounts ay nasa ilalim na ng audit ng Saito Group. Narinig ang isang matinis na tili mula kay Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan habang pilit niyang itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling pamaypay. Hindi ito pwedeng mangyari. Wala kayong karapatan. Ang kwintas na ito, akin ito.
Ang kwintas na yan ay pagmamay-ari ng yumaong ina ni Miss Kana, mariing sagot ng abogado. At kung hindi nyo yan ibabalik ngayon din, mapipilitan kaming sampahan kayo ng kasong theft. Sa gitna ng kahihiyan, mabilis na tinanggal ni Sofia ang kwintas sa kanyang leeg at inihagis ito sa sahig. Tila ba bigla itong naging mainit na uling na nakakasunog. Wala akong kinalaman dito. Marco, sabi mo sa akin ay mayaman ka. Sabi mo ay ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Niloko mo ako. Pinanood ni Kana ang pag-aaway ng dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Nakita niya ang panlulumo sa mukha ni Marco habang tinitignan nito ang kanyang future wife na unti-unti nang lumalayo sa kanya, naghahanap ng ibang malalapitan sa loob ng ballroom. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Kana. Ang bawat luhang pumatak sa bodega, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat gabing pinagsilbihan niya ang mga taong ito ay tila unti-unting nababayaran. Ngunit sa kabila ng tamis ng paghihiganti, may isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng hapo. Hindi dahil mahal pa niya si Marco, kundi dahil sa pagod ng 3 taong pagkukunwari. Paalisin na sila. Utos ng chairman sa mga gwardya. Kinaladkad palabas ng ballroom sina Marco at ang kanyang ina sa gitna ng tilyan at bulungan ng mga tao. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng litrato ng kanilang pagbagsak. Ang matagumpay na si Marco de la Vega ay lumabas ng hotel na walang kahit anong natitira, kundi ang damit na suot niya at ang matinding kahihiyang tatak sa kanyang pangalan habang buhay. Naiwan si Kana sa itaas ng entablado, nakatingin sa kawalan. Ang mundo ni Marco ay tuluyan ng gumuho, ngunit para kay Kana, ito pa lamang ang simula ng kanyang tunay na pagbabalik. Bakit nga ba kailangang maranasan ng isang tao ang mawalan ng lahat bago niya mapagtanto ang tunay na halaga ng mga bagay na binaliwala niya? At sapat na nga ba ang pagkawala ng yaman para pambayad sa isang pusong dinurog ng paulit-ulit? Tumingin ang chairman sa kanyang anak at marahang hinaplos ang kanyang likod. Tapos na sila, Kana. Oras na para harapin mo ang iyong tunay na tadhana. Tumango si Kana. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa malayo, ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagbubukas ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan siya na ang susulat ng sarili niyang kwento. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay ng kulog. Minsan, dumarating ito sa anyo ng katahimikan. Ang katahimikan ng mga taong dati ay nakapaligid sa iyo. Ngunit ngayon ay hindi ka nakilala. Nakatayo si Marco sa labas ng Grand Hyatt. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nanunuot sa kanyang manipis na tuxedo. Sa tabi niya, si Doña Remedios ay tila isang lantang gulay na nakasandal sa isang poste ng ilaw. Ang kanyang marangyang gown ay may mantsa na ng dumi at ang kanyang mukha ay nabahiran ng kumalat na maskara dahil sa pag-iyak. Wala na ang mga driver na dati ay nag-uunahan sa pagbubukas ng pinto para sa kanila. Wala na ang mga flashes ng camera na dati ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na sila ay mahalaga. Marco, ano na? Tumawag ka ng Grab o kahit anong sasakyan. Ang bulyaw ni Sofia habang galit na tinitignan ng kanyang heels na nabali ang takong sa pagmamadaling lumabas ng ballroom. Tumingin si Marco kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sofia, darling, please, kailangan natin ng matutuluyan. Ang penthouse mo, doon muna tayo habang inaayos ko ang gulo na ito. Alam ko, temporary lang ito, babawi ako. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Marco sa kanyang braso na tila ba ang lalaki ay isang may sakit na nakakahawa. Penthouse ko. Marco, gumising ka nga. I only dated you because you were the rising star of the logistics industry. I thought you were rich. Pero ngayon, ano ka? Isang pulubi na tinakwil ng totoong asawa. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang sampal na mas masakit pa sa sampal ng isang kaaway. Don't call me again.
I don't date losers. At yung mga regalo mo sa akin, consider it as payment for my time. Goodbye, Marco. Isang sasakyan ang huminto sa harap ni Sofia. Isang mamahaling sports car na pagmamay-ari ng isa pang negosyante na kanina lang ay nakikipagtawanan sa kanila sa loob. Sumakay si Sofia nang hindi man lang lumingon. Iniwan si Marco na nakanganga sa gitna ng usok ng sasakyan. Anak, ang bahay natin, baka pwedeng pakiusapan si Kana. Ang nanginginig na boses ni Doña Remedios ay pumutol sa katahimikan. Mabait na bata si Kana. 3 taon siyang sumunod sa atin. Siguro ay nadala lang siya ng galit. Magmakaawa tayo, Marco. Sabihin natin na nagkamali tayo, na pamilya pa rin tayo. Naglakad ang mag-ina patungo sa kanilang bahay sa Forbes Park. Umaasang kahit papaano ay makakapasok pa sila. Ngunit pagdating nila, ang mga dambuhalang gate ay nakasara ng mahigpit. Sa harap niyon, ang lahat ng kanilang mga gamit, mga damit, sapatos, at mga personal na gamit ay nakalagay sa mga itim na plastic bags na tila mga basura sa tabi ng kalsada. Ang mga gwardyang nakatayo sa pinto ay hindi na ang mga tauhang dati nilang binubulyawan. Sila ay mga tauhan na ng Saito Group, mga lalaking may malamig na tingin at hindi matitinag ng kahit anong pakiusap. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Bahay ko ito. Ang sigaw ni Doña Remedios habang pilit na kinakalampag ang bakal na gate. Ang tunog ng bakal ay naglikha ng isang malakas na resonance sa tahimik na subdivision, ngunit walang sinumang kapitbahay ang lumabas para tumulong. Sa halip, ang mga ilaw sa paligid ay unti-unting namamatay. Tila ba ang buong mundo ay sabay-sabay na tumalikod sa kanila. Kinaumagahan, nakita ni Marco at Doña Remedios ang isang luxury car na dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas si Kana. Suot ang isang simpleng puting suit na nagpapakita ng kanyang otoridad. Ang kanyang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Malayo sa anyo ng babaeng laging madumi sa kusina. Agad na lumapit si Doña Remedios at lumuhod sa paanan ni Kana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa laylayan ng pantalon ng kanyang dating manugang. Kana, anak, patawarin mo kami. Nagkamali ang nanay. Nadala lang ako ng silakbo ng damdamin. Pabalikin mo na kami. Pakiusap. Saan kami pupunta? Tiningnan ni Kana ang matanda mula sa itaas. Nakita niya ang bawat kulubot sa mukha nito. Ang bawat bakas ng kasakiman na ngayon ay napalitan ng desperasyon. Walang galit sa mga mata ni Kana. Tanging isang malalim at malamig na kawalan. Di ba sabi niyo noon, basura ako? Ang boses ni Kana ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa. Sabi niyo, utang ko sa inyo ang buhay ko, kaya dapat akong magsilbi, gaya ng isang aso. Ngayon, tignan niyo ang paligid niyo. Itinuro ni Kana ang mga itim na plastic bags sa kalsada. Ngayon, pulutin niyo ang sarili niyo sa basura. Dahil dyan kayo nababagay. Kana, please. Ang pagsamo ni Marco, ang kanyang boses ay paos na dahil sa magdamag na pag-iyak. Mahal kita. Alam ko, nagkamali ako kay Sofia, pero ikaw pa rin ang asawa ko. Let's start over. Isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kana. Asawa? Marco, patay na ang asawa mo. Pinatay mo siya sa bawat gabing hinayaan mo akong umiyak, habang kasama mo ang iba. Pinatay mo siya sa bawat sampal na hindi mo pinigilan mula sa nanay mo. Tinalikuran sila ni Kana at muling sumakay sa sasakyan. Habang dahan-dahang umaandar ang kotse, nakita niya sa side mirror ang kanyang dating pamilya na pilit na hinahabol ang sasakyan, na dadapa sa kalsada at yakap-yakap ang mga plastik ng basura. Ang langit ay maliwanag at ang hangin ay sariwa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Kana na ang bawat hininga niya ay sa kanya na. Ang karma ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse ng mundo. At sa araw na ito,
Ang hustisya ay muling nakatayo ng matuwid. Ang bawat pilat sa aking mga palad ay hindi na tanda ng aking paghihirap, kundi mga guhit ng isang mapait na nakaraan na nagsilbing pundasyon ng aking bagong bukas. Mula sa ikalimampung palapag ng Saito Tower, pinagmamasdan ni Kana ang malawak na tanawin ng Metro Manila. Ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga maliliit na langgam na nag-uunahan, isang paalala kung gaano kabilis ang takbo ng buhay. Sa loob ng 3 taon, ang mundo niya ay nakakulong lamang sa 4 na sulok ng kusina at bodega. Ngunit ngayon, ang hangganan ng kanyang paningin ay ang abot tanaw kung saan humahalik ang dagat sa langit. Ang amoy ng mamahaling kape at sariwang bulaklak sa kanyang opisina ay malayo sa amoy ng usok at bawang na dati ay dumidikit sa kanyang balat. Suot niya ang isang eleganteng navy blue na blazer at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na ngayon ay wala ng bakas ng takot. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa salamin, tila nakikita pa rin niya ang anino ng babaeng umiiyak sa dilim. Miss Kana, narito na po ang mga papeles para sa bagong development project sa Laguna. Ang malambing na tinig ni Yaya Luring ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang matanda, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang personal na tagapayo at kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ni Kana. Ngumiti si Kana at tinanggap ang mga dokumento. Salamat, Yaya. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ka ba napapagod sa pag-akyat panaog dito sa kumpanya? Hinawakan ni Yaya Luring ang kamay ni Kana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Anak, mas masarap maglakad dito kaysa sa bahay na punong-puno ng puot. Masaya akong nakikita kang muling nagniningning. Iyan ang tunay na dugong Saito. Sa hapon ding iyon, hinarap ni Kana ang kanyang unang board meeting bilang Chief Operating Officer. Sa loob ng boardroom, ang mga matatandang direktor na dati ay may pag-aalinlangan ay natahimik nang magsimulang magsalita si Kana. Hindi siya gumamit ng mga mapanirang salita. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang katalinuhan sa pamamagitan ng mga numero at estratehiya na magliligtas sa mga naluluging subsidyary ng kumpanya. Ipinakita niya na ang 3 taon ng kanyang pagtitiis ay hindi na sayang dahil habang nagsisilbi siya kay Marco, palihim niyang pinag-aaralan ang mga pagkakamali nito sa negosyo. Ang bawat gabing pinapanood niya si Marco na nagtatrabaho ay naging isang aral para sa kanya kung paano maging isang mas mahusay na pinuno. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling alerto. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang mga taong nasanay sa karangyaan. Habang naglalakad siya patungo sa parking lot pagkatapos ng trabaho, napansin ni Kana ang isang pamilyar na anino sa malayo. Isang lalaking may gusot na damit, mahaba ang balbas, at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Nakatayo ito sa labas ng gate ng kumpanya, pilit na nakikipagtalo sa mga security guard. Si Marco. Hindi na ito ang mayabang na lalaking naghagis ng divorce papers sa kanya. Ngayon, mukha siyang isang taong nawala ng direksyon sa buhay, isang anino ng kanyang dating sarili. Nang makita niya ang sasakyan ni Kana, bigla siyang sumigaw at pilit na kumawala sa mga gwardya. Kana! Kana! Pakiusap! Kausapin mo ako! Ang paos na sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa tahimik na basement. Hindi pinahinto ni Kana ang kanyang sasakyan. Tumingin siya ng diretso sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito panginginig ng pag-ibig o awa. Ito ay panginginig ng isang taong huling beses nang haharap sa kanyang bangungot. Bakit nga ba pilit na bumabalik ang nakaraan kung kailan handa ka na sanang lumipad patungo sa hinaharap? At sapat na nga ba ang pagpapakumbaba para burahin ang lahat ng sugat na iniwan ng isang kataksilan? Sa side mirror, nakita ni Kana na tuluyan nang napaluhod si Marco sa semento habang pilit na hinahabol ang usok ng kanyang sasakyan.
Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Kana. Alam niyang may huling paghaharap pa silang kailangang gawin, hindi para magkabalikan, kundi para tuluyan ng maputol ang huling kadenang nag-uugnay sa kanila. Ang patawad ay hindi isang regalong ibinibigay sa taong nagkasala, kundi isang susi para palayain ang sariling puso mula sa piitan ng puot. Nakatayo si Kana sa gitna ng kanyang malawak na opisina. Ang sikat ng hapon ay tumatagos sa malalaking bintanang salamin, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa kanyang paligid. Ang katahimikan sa loob ng silid ay kasing bigat ng isang banta nang bumukas ang pinto at pumasok si Marco na dinala ng 2 gwardya. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay malayo sa ambisyosong bisepresidente na nakilala niya. Gusot ang kanyang polo, may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang amoy ng alak at sigarilyo ay tila nakadikit na sa kanyang balat. Pagkakita pa lang kay Kana, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Marco at bigla siyang napaluhod sa makinis na sahig. "Kana, pakiusap, pakinggan mo ako." Ang boses ni Marco ay bahag, puno ng desperasyong tila isang taong malunod na pilit humahawak sa huling piraso ng kahoy. Nalito ako. Nadala ako ng ambisyon at ng panunulsol ni Mama. Pero sa loob ng 3 taon na yon, minahal kita. Ikaw ang naging sandigan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kana. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Hinaplos niya ang maliit na pilat sa kanyang palad. Ang alaala ng pasong na tamo niya habang nagluluto para sa lalaking ito. "Minahal, Marco?" Ang boses ni Kana ay mahinahon, kasing lamig ng tubig sa ilalim ng lawa. Minamahal ba ang isang taong itinuturing mong basahan? Minamahal ba ang isang taong pinagluluhod mo sa harap ng ibang babae? "Magbabago ako, Kana. Gagawin ko ang lahat." Sigaw ni Marco, habang pilit na inaabot ang paanan ni Kana, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardya. "Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko, may utang na loob ka pa rin sa akin dahil iniligtas ko ang buhay mo sa aksidente." "Utang na loob?" Putol ni Kana sa kanyang sasabihin. "Iyan ang huling baraha mo, Marco? Ang kabayanihang binuo mo mula sa isang kasinungalingan." Dahan-dahang lumapit si Kana sa kanyang desk at kumuha ng isang remote control. Sa isang pindot, bumukas ang malaking screen sa pader. Lumitaw ang isang malabo, ngunit malinaw na video footage mula sa isang lumang CCTV, kasunod ang mga record ng usapan sa telepono na nakuha ng mga investigador ni Chairman Saito. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng bangkay nang marinig ang sarili niyang boses sa recording. "Siguraduhin mong hindi siya mamamatay. Sapat lang na magmukha akong bayani para makuha ko ang tiwala niya at ang yaman ng mga Saito." Ang katahimikan sa silid ay naging kasing tulis ng isang patalim. Ang bawat salitang lumalabas sa video ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Marco. Ang huling haligi ng kanyang pagkatao, ang pagiging tagapagligtas, ay tuluyan ng gumuho. "Hindi mo ako minahal, Marco. Minahal mo ang pagkakataong maging mayaman, gamit ang dugo at luha ko," mariing sabi ni Kana, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa lalaking na ngayon ay hindi na makatingin sa kanya. "At ang utang na loob na sinasabi mo, binayaran ko na yon sa bawat segundo ng 3 taon na ginawa mo akong alipin sa sarili mong bahay." Napasubasob si Marco sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga tunog ng isang hayop na nasugatan. Wala na siyang maisasagot. Wala nang puwang ang mga salita sa harap ng katotohanang kasing linaw ng kristal. "Paalisin niyo na siya," utos ni Kana sa mga gwardya. "At siguraduhin niyo na hinding-hindi na siya makakatapak muli sa kahit anong pagmamay-ari ng mga Saito." Habang kinaladkad si Marco palabas, narinig ni Kana ang huling pagsamo nito, ngunit hindi na siya lumingon. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw. Naramdaman ni Kana ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib.
Ang huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa impyerno ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Hindi na siya ang biktima, siya na ang nagtatapos ng sarili niyang kwento. Ngunit habang naglalaho ang anino ni Marco sa pasilyo, isang tanong ang naiwan sa hangin. Sapat na nga ba ang katotohanan para burahin ang lahat ng pait? O ang pilat ba ay mananatiling paalala ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging totoo? Kinuha ni Kana ang kanyang bag at lumakad patungo sa pinto. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos, tila ba iniiwan na rin niya ang lahat ng sakit. Bukas, gigising siya sa isang mundong wala ng kasinungalingan. Ang pinakamahirap na bahagi ng paglaya ay hindi ang paglaya sa bahay ng iyong kaaway, kundi ang pagpapatawad sa sarili dahil sa pananatili ng napakatagal sa gitna ng sakit. Nakatayo si Kana sa balkonahe ng kanyang bagong rest house sa Tagaytay, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay humahalik sa kanyang mga pisngi at ang amoy ng basang lupa at mga pino ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kanyang pandinig. Malayo ito sa ingay ng syudad, malayo sa mga alaala ng kusinang naging piitan niya. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang asul na envelope, ang formal na desisyon ng korte tungkol sa kanyang annulment. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bawat letra ng kanyang pangalan sa dokumento. Kana Saito. Wala na ang apelyidong De La Vega na tila isang tanikalang pumulupot sa kanyang leeg sa loob ng 3 taon. Ang bawat salita sa papel ay tila isang sertipiko ng kanyang muling pagsilang. Anak, handa na ang hapunan. Nagluto ako ng paborito mong tinola, yung maraming malunggay para lumakas ka. Ang malambing na tawag ni Yaya Luring habang dahan-dahang lumalapit, bit-bit ang isang tray ng mainit na tsaa. Ngumiti si Kana, isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Yaya. Pero alam mo, gusto ko sanang ako ang magluto para sa'yo. Ngayon, nagluluto na ako dahil gusto ko, hindi dahil kailangan kong pagsilbihan ang mga taong hindi marunong magpasalamat. Naupo ang dalawa sa sementadong upuan sa hardin. Sa hapon ding iyon, ibinahagi ni Kana ang kanyang plano. Hindi niya gagamitin ang kanyang yaman para lamang sa pansariling luho. Binili niya ang maliit na lupain sa dulo ng kanilang subdivision sa Forbes Park, ang lugar kung saan siya dating minaltrato, at balak niyang itayo roon ang Saito Haven, isang shelter para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Gusto kong maging boses ng mga taong pinatatahimik ng takot, Yaya. Pabulong na sabi ni Kana, habang nakatingin sa papalubog na araw na nagpapakulay ng lila at kahel sa kalangitan. Gusto kong malaman nila na may buhay pa pagkatapos ng bagyo. Isang gintong sandali ang namayani ng isang batang babae, anak ng isa sa mga tauhan sa rest house, ang lumapit kay Kana at nag-abot ng isang ligaw na bulaklak. Hinaplos ni Kana ang buhok ng bata at kinuha ang bulaklak. Tila ba ito ang pinakamahalagang hiyas na natanggap niya sa buong buhay niya. Doon niya napagtanto na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa laki ng kumpanya, kundi sa kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang tawag mula sa kanyang abogado ang bumasag sa gabi. Ang balita tungkol kay Doña Remedios at Marco ay hindi maganda. Ang matanda ay kasalukuyang nasa isang charity ward ng pampublikong ospital dahil sa alta presyon, habang si Marco naman ay balitang nagpalaboy-laboy na matapos mabaon sa utang sa mga maling tao. Miss Kana, may isang sulat na dumating sa opisina. Hindi ito galing sa abogado ni Marco. Galing ito sa isang taong tumutulong sa kanya sa hirap, ang sabi ng abogado sa kabilang linya. Napatitig si Kana sa madilim na bahagi ng hardin. Ang kanyang puso ay hindi na kumakabog sa takot, kundi sa isang matinding pag-aalinlangan. Sino ang taong ito na nananatili sa tabi ng isang lalaking tinalikuran na ng lahat? At ano ang nilalaman ng sulat na tila muling nagbubukas ng isang pintong
Akala niya ay tuluyan na niyang naisara. Hinawakan ni Kana ang kanyang dibdib. Dinarama ang bawat tibok nito na ngayon ay puno na ng katatagan. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Ngunit habang tinitignan niya ang huling sikat ng araw na naglalaho, alam niyang may isang huling pahina pa siyang kailangang basahin bago siya tuluyang makatulog ng mahimbing. Ang huling pahina ng isang madilim na aklat ay hindi laging nagtatapos sa kamatayan, kundi sa pagtanggap na ang kwentong yon ay wala ng puwang sa iyong bukas. Binuksan ni Kana ang sulat habang ang amoy ng kape at ang malamig na hangin ng Tagaytay ay bumabalot sa kanyang paligid. Ang sulat ay galing sa isang maliit na klinika sa labas ng syudad. Ayon sa nurse na sumulat, si Marco ay dinala roon matapos itong matagpuang walang malay sa gilid ng kalsada. Yakap ang isang luma at maduming frame ng kanilang litrato noong araw ng kanilang kasal. Wala itong pambayad, wala itong kasama. At sa bawat sandali ng kanyang lagnat, isang pangalan lang ang paulit-ulit na binubulong. Kana. Sa loob ng ilang minuto, nanatiling tahimik si Kana. Pinagmasdan niya ang mga salitang nakasulat sa papel, ang mga letrang tila mga uod na gumagapang sa kanyang alaala. Naramdaman niya ang pamilyar na kurot sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang kurot ng pag-ibig. Ito ay ang kurot ng habag para sa isang taong tuluyan ng nilamon ng sarili niyang kadiliman. Anak, pupunta ka ba? Ang tanong ni Chairman Saito na kanina pa pala nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kaisa-isang anak. Tumingin si Kana sa kanyang ama. Gusto ko lang pong itapon ang huling piraso ng basura sa buhay ko, Papa. Para pagtalikod ko, wala na akong kailangang linggunin pa. Pagdating niya sa maliit na klinika, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mabibigat na paghinga ng mga pasyente ang sumalubong sa kanya. Sa dulo ng ward, nakita niya si Marco. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang kakisigan at ambisyon ay tila naging isang anino na lamang. Payat na payat ito, ang kanyang mga pisngi ay lubog at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang manipis na kumot. Nang maramdaman ni Marco ang presensya ng isang tao, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling magtama ang kanilang paningin, ang mga luha ay agad na dumaloy sa kanyang maruming mukha. Kakana! Dumating ka! Ang boses ni Marco ay tila isang kalansing ng tuyong dahon. Halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Patawarin mo ako. Hindi ko gustong mangyari ito. Lumapit si Kana, ngunit nanatili siyang may distansya. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kasing linaw ng kristal sa ilalim ng ilaw ng klinika. Marco, narito ako hindi para bumalik at hindi para makinig sa mga pagsisisi mo. Ang boses ni Kana ay mahinahon, kasing lamig ng tubig sa sapa. Narito ako para sabihing pinatawad na kita. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na ang puso ko sa pagdadala ng bigat ng galit mo. Ang utang na loob na paulit-ulit mong ibinabato sa akin, itinuturing ko na itong bayad na. Malaya ka na, Marco. Malaya ka nang mabuhay sa gitna ng mga ala-ala ng lahat ng itinapon mo. Kana, please, huwag mo akong iwan dito. Wala akong kahit sino. Ang pagsamo ni Marco habang pilit na inaabot ang kamay ni Kana. Dahan-dahang inatras ni Kana ang kanyang kamay. Mayroon ka pa rin kasama, Marco. Ang sarili mo at ang konsensya mo. Iyan ang magiging pinakamabigat mong parusa. Tumalikod si Kana at lumakad palabas ng klinika. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Sa labas, ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Tila ba ang buong mundo ay nakikigalak sa kanyang huling paglaya. Binayaran niya ang lahat ng bayarin sa klinika at nag-iwan ng sapat na halaga para sa pagpapagamot ni Marco
at ng kanyang ina. Ngunit iyon na ang huling beses na gagamitin niya ang kanyang yaman para sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, ang Saito Tower ay muling naging sentro ng atensyon. Sa gitna ng isang malaking press conference, ipinakilala si Kana Saito bilang bagong presidente at CEO ng Saito Group. Sa harap ng mga kamera at mga mamamahayag, tumayo si Kana ng may dignidad. Wala na ang anino ng babaeng katulong. Ang nasa harap nila ay isang reynang dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag at mas nagniningning. Sa gitna ng kanyang pananalita, nahagip ng kanyang paningin ang kanyang ama at si Yaya Luring na nakangiti sa gilid ng entablado. Doon niya naramdaman ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang hindi nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa pagmamahal sa sarili at sa mga taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mga sugat ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Sa huling pagkakataon, tumingin si Kana sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay sariwa at ang kinabukasan ay puno ng mga posibilidad. Salamat sa sakit, bulong niya sa hangin. Dahil doon ko natuklasan ang aking tunay na lakas. Habang ang mga palakpakan ay umaalingaw-ngaw sa buong gusali, ang kwento ni Kana ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay naging isang awit ng pag-asa, isang patunay na kahit gaano ka man ilubog sa dumi ng iba, ang dugong maharlika ay palaging makakahanap ng paraan para muling sumikat. Lumipas ang 5 taon mula nang ang pangalang Kana Saito ay maging simbolo ng muling pagbangon sa buong bansa. Sa loob ng 5 taong iyon, ang Saito Tower ay hindi lamang naging isang dambuhala ng komersyo, kundi naging isang muog ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Isang hapon, nakatayo si Kana sa harap ng Saito Haven, ang shelter na itinayo niya sa mismong lupang kinatatayuan noon ng bahay ng mga De La Vega. Wala na ang mga pader na naging saksi sa kanyang pagluha. Sa halip, ang paligid ay napupuno na ng tawanan ng mga bata at ang mga kwentuhan ng mga kababaihang unti-unti nang naghihilom ang mga sugat. Habang pinagmamasdan niya ang mga bulaklak sa hardin, isang babae ang lumapit sa kanya. Isang bagong dating na may mga pasa sa braso at takot sa mga mata. Ang anyo nito ay tila isang salamin ng nakaraan ni Kana. Marahang hinawakan ni Kana ang kamay ng babae, isang hawak na puno ng pag-unawa at lakas. "Huwag kang matakot," pabulong na sabi ni Kana. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap. Ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang dangal mo ay ikaw lang ang pwedeng magbalik. Dito, tutulungan ka naming mahanap ang nawala mong boses. Sa malayo, nabalitaan ni Kana na si Doña Remedios ay pumanaw na sa loob ng isang pampublikong nursing home, mag-isa at walang sinumang dumalaw. Si Marco naman ay nananatiling isang anino sa mga madidilim na kalsada ng Maynila. Isang lalaking nabubuhay sa nakaraan, yakap ang isang hungkag na pangarap na kailanman ay hindi na babalik. Hindi na sila hinanap ni Kana at hindi na rin siya lumingon pa. Ang kanilang mga pangalan ay naging mga pahina na lamang ng isang aklat na matagal na niyang tinapos. Sa huling sandali ng dapit hapon, tumingin si Kana sa kanyang refleksyon sa isang glass window. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng asawang katulong. Ang makikita na lamang ay isang babaeng matapang, isang anak na Saito, at isang survivor. "Papa, Yaya, salamat," bulong niya habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Dahil sa inyo, natutunan kong ang tunay na korona ay hindi isinusuot sa ulo, kundi itinatanim sa loob ng puso." Ang simoy ng hangin ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang kapayapaan. Ang kwento ng kanyang pagtitiis ay naging isang alamat ng katatagan. At sa bawat bagong umaga na dumarating, alam ni Kana na ang kanyang liwanag ay hinding-hindi na muling magdidilim.